I declare divine acceleration over my life. What would take years to accomplish will manifest speedily by the hand of God. Delayed blessings will come to fruition, and I will recover all that has been lost. No force can hinder my progress. I will achieve extraordinary results this year. I declare that God will do for me what seems impossible, and my testimony will inspire others. Every season of barrenness and sorrow is replaced with fruitfulness and celebration. I declare that 2025 is my year of unstoppable rapid growth. These are all my declarations. In the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Praise God. And this time, lumapit ka sa 5 tao. 5 tao. Sabihan mo, pabanal ka ng pabanal. Payaman ka ng payaman. Pa-level up ka ng pa-level up. Pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Sige po, makakaupo na po kayo kung nakapag-declare ka na sa 5 tao at ikaw din ay nakatanggap na ng 5-fold blessings. Amen. 5-fold declarations. Pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Praise the Lord. And welcome to our first Sunday for the month of July. Nakatawid na tayo sa unang 6 na buwan ng year 2025, year of unstoppable rapid growth. Pwede ba sabihin natin, unstoppable rapid growth? One more time, mas malakas, sabihin natin, unstoppable rapid growth. At ako po ay naniniwala itong unang 6 na buwan, yung first 6 months ng year 2025, may mga naranasan tayo sa Panginoon, mga dakilang bagay, mabubuting bagay, at tayo rin ay nakaranas ng mga pagsubok, mga problema. Amen. May mga pagkakataon nga lamang na magaling tayong magdala. Kung kaya minsan o kadalasan ay hindi halata. Pero may mga pinagdaraanan na mga challenges, mga problems, trials, tribulations, persecutions. Pero napakahusay nating magdala. Subalit sa kabila ng maraming mga pagsubok, God is still so good. At alam ko may mga nararanasan tayong mga kakaibang favor ni God, kakaibang blessings ni God, na tunay itong taong ito, 2025, is the year of unstoppable rapid growth. We need to believe. We need to overcome every unbelief. We need to believe the ultimate reality. Siguro kung titignan natin yung nangyayari sa buhay natin, maaaring may mga nandito ngayon, pwede mong sabihin, Bishop, Daddy Bishop, para namang hindi unstoppable rapid growth. Pero merong ultimate reality. And the ultimate reality is not what happening in our lives, but what God promised to us. It's the ultimate reality. At kung yan ay pangahawakan natin, yung ultimate reality na yan, ang tawag dyan ay truth. Truth is the ultimate reality. Not what is happening in our lives. Kasi pwedeng ang dyablo
ay gumawa ng kung ano-ano sa mga buhay natin upang takpan ang katotohanan ng mga pangako ng Panginoon na para bang hindi natutupad, na para bang walang nangyayari. But the Word of God is very clear. Ang sabi ng Romans 8:28, we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sinong tinutukoy? Mga anak ng Diyos na nagmamahal kay Lord. With all seriousness, tanungin mo nga ang katabi mo, nagmamahal ka ba kay Lord? Alam po ninyo, ang pag-ibig ay hindi lang yan salita. Amen? Nung ako nga ay bata-bata pa, parang kailan lang yon. May narinig ako na isang quotation, isang quote. Ang sabi ay ganito, love isn't love until it is shared. Bulalas lang. At may mga taong nagsasabing mahal nila ang Diyos, pero hindi nakikita sa kanilang buhay. Hindi tunay ang pag-ibig kung hindi ito nararamdaman. Amen. Pakiramdaman mo nga ang katabi mo. Ramdam ba na mahal niya talaga si Lord? At kung mahal niya si Lord, gaano niya kamahal si Lord? Pwede kasing sabihin ng isang asawang lalaki sa kanyang alagang aso, mahal na mahal ko tong aso ko na to. At pwede niya rin sabihin sa kanyang asawa, mahal na mahal ko tong asawa ko na to. Pero ang ibig bang sabihin ay magka-level yung pagmamahal. Kasi parehas niyang sinabing mahal niya. Mahal na mahal ko talaga itong napagpalit na tuloy, itong aso ko na ito. At mahal na mahal ko itong asawa kong ito. Parehas niyang mahal. Pero magkaiba ng level. Amen. Amen. Sino dito, mahal mo yung katabi mo? Sino dito, mahal mo ang mga magulang mo? Sa mga magulang na narito, sino dito, mahal mo ang iyong mga anak o ang iyong anak? Sino dito, nandito ka ngayon, mahal mo ang asawa mo? Parang iba mahina. Pero sino dito, mahal mo si Lord? Ang tanong, gaano yung level ng pagmamahal mo kay Lord? Ka-level lang ba ng pagmamahal mo sa kaibigan mo? Ka-level lang ba ng pagmamahal mo sa anak mo? Ka-level lang ba ng pagmamahal mo sa asawa mo? Ka-level lang ba ng pagmamahal mo sa magulang mo? O ngayon natututunan mong mahalin si Lord ng higit pa sa higit pa? Because the greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Ang ibig sabihin niyan, dapat ang pagmamahal natin kay Lord, walang hihigit. Dapat mas mahal mo si Lord kesa sa aso mo. Nakakatawa ba yan? Pero may mga tao, bakit wala ka sa church? Walang maiiwan sa aso ko. Totoo po yan.
Totoo po yan. Sino dito mas mahal mo si Lord kesa sa pamilya mo? At mas mahal mo si Lord kesa sa sarili mo. Kaya kapag ang pinag-uusapan patungkol kay Lord, ang nagmamahal kay Lord, all out. Kasi mas mahal mo siya kaysa sa sarili mo. Kaya nga alam nyo dito sa Christ the Rock, tinuturuan tayo na yung ating pagmamahal sa Diyos patuloy na mag-level up. Because we are finite beings. We are not perfect. Patuloy tayong lumalago. Amen! Sa totoo lang, ang pagkilala natin kay Lord, ang pag-ibig natin kay God, magkakaiba ng level. Kaya nga may mga nandito ngayon, hindi mo maibigay-bigay, hirap ka na ibigay ang tithes mo. Hirap na hirap kang magbigay ng offering. Kasi nakadepende, ang totoo niyan, nakadepende yan, hindi sa sitwasyon ng buhay mo, nakadepende yan sa pag-ibig mo sa Diyos. Kita mo ang magulang kahit walang-wala na. Pero dahil mahal na mahal niya ang anak niya, he or she is willing to sacrifice for his or her child or children. Alam niyo, ang taong nagmamahal kay Lord, hindi mapipigilan. Amen. Amen. Kung ulan lang naman, pupunta pa rin yan sa church. Amen. Sabihan mo ka ngayong katabi, kapatid, buti na lang nandito ka. Kasi kung wala ka dito, at ikaw ay nasa online, pero kaya mo namang pumunta dito, iisipin mo, pinariringgan kami ni Daddy Bishop. Hindi ko po kayo pinariringgan. Para talaga sa inyo to. Because we need to level up. We need to grow. Amen. Kumbaga, sa isang tao, sinasabi nga, hindi ka bumabata. Lahat tayo, tumatanda tayo. Amen. At dapat meron tayong pagkatandaan. Even in our spiritual life, even in our relationship with God, kung ikaw napunta dito, first time, nagsisimula ka pa lang, magkaroon ng relationship ka, it's okay. Pero yung nakaisang taon ka na, nakakadalawang taon ka na, nakailang ulit ka nang nakadalo ng anniversary celebration ng Christ the Rock. Dapat mag-level up ka na. Dapat hindi ka na matatampuhin. Amen. Kasi gagamitin tayong lahat ni Lord. If you are a child of God and you are still alive, it only means that you still have mission unaccomplished. Kaya inaalaw pa ni Lord nandito ka. Si Lord ang may hawak sa buhay mo. Anytime, kayang bawiin yan ni Lord. At wala tayong karapatan na sumbatan ang Diyos. Na para bang pinatay niya tayo, na para ba siya ang mamamatay tao pag may kinuha siya na buhay. Hindi siya pwedeng sumbatan yan. Bakit? Kasi ang buhay galing sa Kanya.
Meron siyang karapatan na magbigay ng buhay, meron siyang karapatan na bumawi nito. Kapag nakikita niya, because He is not just the creator, He is not just the giver of life, He is the author of life. At kapag nakikita niya, binigyan kanya ng free choice, tinatawag na ibang free will, kung hindi mo yung ginagamit for the fulfillment of His purpose. Yung layunin kung bakit ka nabubuhay, may karapatan siyang bawiin ito. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, sige, kausapin mo talaga, kapatid, sana humaba pa buhay mo. Kasi naglilingkod ka kay Lord. And right now, nakatawid na po tayo. Nakatawid na tayo sa unang 6 na buwan ng year 2025. Actually, may mga hindi nakasurvive na mga tao sa taong ito ng 2025. May mga binawian na ng buhay. Pero inalaw ng Panginoon, natapos ang unang 6 na buwan, nandito pa tayo. Amen? Yung pa lang ay dapat ipagpasalamat na natin kay Lord. Pwede ba bigyan natin ng malakas na palakpak? Yung tunay, palakpak ng pasasalamat kay Lord na tayo ay buhay pa. Thank you, God. Hallelujah. At tayo ngayon ay nasa month of July. Ang pag-uusapan natin ngayon, because our theme for this month is Grow in Covenant Group. May mga tema kasi tayo every month. Kung kayo ay bago pumasok dito, bago kayo makapasok dito sa ating worship hall, meron dong malaking tarpaulin. Kung wala pa kayong picture doon, mamaya, ibigay nyo yung pinakamagandang post ninyo at magpa-picture kayo. Eh bakit ako magpapa-picture doon, Daddy Bishop? Para ma-memorize nyo yung 10 building blocks of a thriving church. Dahil nakadesenyo talaga ang church. Not religion, not the building, not the institution, but the people of God, because the church is none other than the people of God. The assembly of the called out ones, mga tinawag ng Diyos, magmula sa kaharian ng kadiliman, sa kuko ng dyablo, kinuha tayo, hinablot tayo ng Panginoon, niligtas tayo ng Diyos, mula sa kasalanan at kamatayan, at dinala tayo, inilagay tayo sa kaharian ng Diyos. At napakaraming mga katotohanan na unti-unti ipapahayag sa atin ng Panginoon, because the Bible is our manual. Ipapahayag sa atin kung ano ang estado na meron tayo. Sa totoo lang, right now, we are seated with God, with our Lord Jesus Christ in the heavenly realms. Amen. Purihin ang Panginoon sa ulan. Thank you, Lord. At kahit na umuulan, ay nandito tayo sa isang magandang place of worship. Sino dito nagagalak ka? Maganda ang ibinigay sa atin ng Panginoon na place of worship. Amen? Pwede ba palakpakan naman natin ang Panginoon? Thank you, Lord. May mga bahagi kasi ng ating bansa sa Bulacan, Metro Manila, na kapag ka nagsimula ng umulan, ay bumabaha. At maging yung kanilang mga place of worship, may mga kaibigan akong mga pastors, na kapag umulan na, even yung kanilang lugar ay binabaha. Alam nyo ba na dati ito ay binabaha? Kasi ang lugar po natin, kung titingnan nyo, pag kayo ay magko-comfort room, para po dun sa mga nasa online, di pa po kayo nakarating dito, we really invite you
na makarating kayo dito sa napakagandang lungsod ng City of San Jose del Monte, Bulacan, the Rising City. Pag narating kayo dito sa atin, kung pupunta kayo ng comfort room, para kayong umaakyat ng bundok. Kasi pataas ng pataas yan, sa totoo lang, yung lugar na yan. Ibig sabihin, itong lugar natin na ito, mababa na to, yung lugar natin. Kasi doon mataas. Kung kaya't kapag umulan ng malakas, bumababa yung tubig. At pagbaba ng tubig, maghahanap yung tubig ng lalabasan niya. Kung kaya't nung unang panahon, ito ay bumabaha. Pero purihin ang Panginoon, nagawa ng paraan, nagbigay si Lord ng provision. May mga malalalim na hukay dito sa mga ilalim sa gilid, dito may malalalim na hukay yan. Si Lord ang nag-provide at si Lord din ang nagbigay ng mga divine connections upang masolusyonan yung problema na yon. Wala na tayong pagbaha dito ng tubig. Ang pagbaha ngayon dito, pagbaha ng mga pagpapala. Because we are in the end times. Nandito na tayo sa huling kabanata ng huling pahina ng panahon. And the Lord will transfer the wealth of the wicked to the righteous. That is why see to it that you are righteous. Ibig sabihin, mapapagkatiwalaan ka ni Lord. Amen? Susubukan ka ng Panginoon. Ganyan si Lord, titignan niya. Parang magulang yan, tinitignan din yung anak. Kaya na bang i-handle ng anak ko to? Kaya na niya bang tumawid? Titignan niyan. Una, sasamahan niya, titignan niya, kaya na bang tumawid nito sa kalsada? Marunong na ba? Marunong na bang tumingin sa kaliwa? Sa kanan, kaya niya na bang ma-identify yung traffic light, mga traffic symbols, tinitignan ng magulang. Ganun din si Lord sa atin. Bibigyan ko nga itong anak ko ng 1,000. Anong gagawin nito sa 1,000? May mga tao, pag hawak ng 1,000, kulang to. Kulang to sa pangangailangan ko. Sa akin pa lang, kulang to. Magbibigay ka ba ng tithes? Hindi, kulang. Sa akin nga, kulang pa to. Hatian ko pa si Lord. Makita ni Lord, hindi mapapagkatiwalaan. Hanggang 1,000 ka lang. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, hindi ka pang 1,000 lang. May mga nandito ngayon, titignan ng Panginoon, bibigyan ko nga ito ng 20,000. Anong gagawin nito sa 20,000? Yung iba ganito nasa isip, 20,000, malaki-laki na rin to. Pero, yung cellphone ko nga, sira. Bakit ako magbibigay kay Lord? Bibili muna ako ng cellphone. Kaya may mga tao, may mga Kristiyano, pang 20,000 lang. Hindi umaangat sa 20. Daddy Bishop, yung 20,000 nilalang mo, oo. 20,000 lang yun. Hindi tayo mararating, hindi tayo madadala noon sa fulfillment ng world evangelization. Amen! Sino dito naniniwala kaya tayong pagpalain ni Lord? Alam nyo, dapat sa Christ the Rock, ang pinakamababang income. Sino po nakakuha nun? Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, dapat ang pinakamababang income mo. Sabihan mo siya. Hindi yun ang pinakamataas. Yun dapat ang pinakamababa.
Ngayon, maraming nandito ngayon, wala pa sa ganon. Amen! Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid. Hindi, tanungin mo talaga siya. Totoong tanong. Tanungin mo talaga siya, kapatid. Nasa 100,000 ka na ba? Maaring wala pa tayo doon. May mga nandito ngayon, wala pa doon. Amen? Ipakita natin kay Lord kung ano yung meron ka ngayon, mapagkakatiwalaan ka niya. Huwag nating tignan yung sitwasyon natin ngayon because that is not the ultimate reality. The ultimate reality is the truth of God's Word. Na ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa John 10:10, I came that you might have life and you might have it more abundantly. Sabihin nga natin, more abundantly. At merong mandato sa atin ng Panginoon bilang kanyang mga anak to go and make disciples of all nations, to preach the gospel to all creatures, to be His witnesses in Jerusalem, all Judea, Samaria, ends of the earth. At kung ang income ng Christ the Rock, tigbe 20 mil, hindi tayo makakarating doon. That is why the Lord will raise up end time, kingdom, financiers. Yung naniniwala na ikaw ang gagamitin ng Panginoon, pumalakpak ng malakas na palakpak, lagyan mo ng pananampalataya because without faith, it is impossible to please God. Naniniwala po ako. May mga i-raise up ang Panginoon dito sa Christ. Amen? Si Lord nagpo-provide ng mga kakailanganin natin upang magkaroon ng katuparan ang kanyang magandang plano sa Christ the Rock, unstoppable, rapid growth. At isa sa gagamitin ng Panginoon upang tayo ay patuloy na lumago, meron kasi tayong 10 building blocks, kaya sabi ko magpa-picture kayo doon. Una is yung mission natin. Our mission is the fulfillment of world evangelization. Meron tayong message. Our message is the gospel. Meron tayong method. Our method is disciple making and church planting. Meron tayong machinery. Our machinery is the small group or the covenant group. Babalikan ko yan, yung pang-apat na yan. Panglima, meron tayong tinatawag na motivation. Our motivation is love. Meron tayong tinatawag na means. Our means is the provisions of God. Meron tayong tinatawag na might. Our might is the anointing of the sovereign Holy Spirit. Meron tayong ministry. Our ministry is PhD. Preach the gospel. Heal the sick, deliver the captives. Meron tayong manual. Our manual is the Word of God, the Bible. And number 10, our model is our Lord Jesus Christ. 10 yan, puro letter M. Pero babalikan ko yung pang-apat. Yun yatang nakaano doon, pang-5 ata siya. Okay? Our machinery. Our machinery is the small group or the covenant group. At ito ang ating topic this morning because we need to grow in the covenant group. Ang title ng aking topic, The Machinery of the Church. Pag sinabing machinery, it is a device or means of achieving or affecting a result. Ang layunin ng machine, makuha mo yung resulta na nais mo. Yung mahirap magiging mayaman. Yung mabigat magiging magaan. Yung matagal magiging mabilis, mapapabilis because of a machine. Kaya nga nagkakaroon na ngayon ng global shift.
may tinatawag na AI. It's a machine. Yung matagal na gawin ng tao, nagiging mabilis because of a machine. And the machine of the church, the machinery of the church is none other than the covenant group. Sinasabi ko nga po sa inyo, si Lord may mga pinuprovide para tayo ay magtagumpay. Kasi bahagi ito ng building blocks of a thriving church. Our machinery is the covenant group or the small group. And I want to bring you in the Word of God in the book of Ecclesiastes chapter 4. Starting verse 9. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang human author, because the chief author of the Bible, of the 66 books, is none other than God. Kaya ang sabi ng 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped. All scripture is God-breathed, all scripture is inspired by God. Sinulat yan ng mga tao noong unang panahon under the inspiration of the sovereign Holy Spirit. Kaya nga nung sinusulat ni Prophet Moses ang book of Genesis, ang sabi doon, in the beginning, God created the heavens and the earth. Alam niyo, nung bata ako, nag-iisip ako nung nabasa ko yung Bible. Sabi ko, paano nalaman ng author? Wala pa siya noon. Wala pang ibang nilikha. At tapos si John the Beloved, isinulat niya, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Paano niya nalaman yon? Kasi nung sinusulat ito ng tao, hindi nila alam because they are finite, they are limited. But because of the inspiration of the sovereign Holy Spirit, ni-reveal sa kanila yung hindi nila alam. At itong book of Ecclesiastes, ang human author nito ay si King Solomon, the son of King David, the wisest man ever lived. At may mga prinsipyo dito na matututunan tayo. Ang sabi dito ng verse 9, two are better than one. Hawakan mo nga yung kamay ng katabi mo. Sabihan mo siya, mas mahusay ako kapag kasama kita. Amen? Kaya tayo, pag nagsasama-sama tayo dito, may kakaibang dynamics. Yung nandito ka pa lang, nakita mo, alam nyo kasi, sa church, we are people of habits. Yang katabi mo na yan, kung saan siya naupo nung una siyang nakarating dito. Hinahanap-hanap niya na yung upuan na yan. Diyan na siya laging umuupo. Kaya nga pag dumating siya at may naupo doon, ay, nauna ka. Kasi nasanay na siya dyan. Kaya nga kapag ikaw ay dumating, meron kang isang kapatiran na nasa isip, alam mo kung saan siya hahanapin. Makita mo pa lang siya, na-encourage ka na. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Pag tinitignan mo ba, pag nakikita mo ba siya, na-encourage ka? At dahil alam mo, ito pang matindi, yung mga kapatiran sa church, kapag ka na-absent, in respect, ayaw pa rin upuan ng iba. Kaya malalaman mo kung absent. Bakante yung upuan niya. Sino dito pag nakita kang mayroon ka laging nakikita tuwing Sunday,
Alam mo na dyan siya nakaupo. Mahilig siyang magsuot ng headband. Kung hindi siya marunong magsuot, hindi siya mahilig magsuot ng headband, mahihilig kasi binigyan ni Rebsel. Hindi ko alam kung ang plano ni Rebsel ay mag-headband lahat ng babae sa church. Kasi nung isang araw ako'y hinila, saan tayo pupunta? Bibili akong headband. Bakit? Mamimigay ako. Sabi ko, wag na wag mong bibigyan ng mga lalaki sa church ng headband. Sabi dito, two are better than one. Look at this. Because they have a good return for their work. Meron kaming, nung nagkaroon kami ng nung nagkaroon po tayo ng empowered retreat. Hindi ito para sa sa Christ darak lang, pero may pili lang na mga dadalo dito. Kasi ito ay retreat ng mga youth pastors at ng mga youth leaders from different churches. Dahil ang inyo pong lingkod ang chairman ng Youth Commission ng CBMAP or Councils of Bishops and Ministers Association of the Philippines sa buong Pilipinas and even abroad. At nagkaroon ng first retreat ang mga youth pastors at mga youth leaders. At isa sa pinakita ko sa kanila, meron kasing tinatawag, no, ito yung isang illustration na binigay ko sa kanila, na pag tayo ay nagsama-sama, merong strength pag nagsama-sama tayo. Meron kasing merong isang paligsahan na ang tinatawag itong stallion sled pulling competition. O tinatawag din itong draft horse pull. Yung mga stallion, yung mga malalaking mga kabayo, nagkakaroon ng competition na meron silang hinihila. At itong competition na ito, yung kanilang hihilahin nila yung sled na napakabigat ng 27.5 feet. Ganun kalayo. So, dadagdagan nila ng weights yung sled. Ang nanalo sa competition ay nakapaghila ng 10,000 pounds doon sa layo na 27.5 feet. 10,000 pounds. Ang second place ay nakahila ng 8,000 pounds. Pag pinagsama yung kanilang hinila, sino dito ang mahusay sa maths? Ilang pounds ang total nung hinila ng dalawang stallion? Ang first prize ay 10,000, ang second prize ay 8,000. Ilang pounds pag pinagsama? 18 pounds. Tama ba? Pero alam nyo, meron silang ginawang experiment. Itong first placer at second placer, pinagsama nila. At sabay humila ng sled. Dinagdagan nila ng dinagdagan at nagulat sila kasi ang nahila ng dalawang stallion ay umabot sa 25,000 pounds. Instead na 18, ang nahila nila, nung dalawa nilang ginawa ito, 25,000 pounds. Totoong-totoo, yung sabi ng Ecclesiastes, two are better than one because they have a good return for their works. Yung kayang gawin ng dalawa kapag sila ay maghiwalay, mas nagiging effective pag sila ay nagsama. Ito pa ginawa nila. Yung dalawang stallion na ito, yung first prize at second prize, winners, pinagsama nila. Nag-training na magkasama. Pagkatapos ng ilang buwan na sila ay nagte-training na magkasama, pinahila ulit nila ng sled. Nagulat sila. Kasi nung nagsama na itong nag-training, umabot sa 35,000 to 40,000 pounds ang kaya nilang hilahin. Ang ibig sabihin,
Kung tayo ay magkakanya-kanya, may resulta din naman na magagawa. Pero pag nagsama-sama tayo, at hindi lang tayo basta nagsama-sama, nagkaroon tayo ng unity. Naging familiar tayo with one another. Nakilala natin ang bawat isa. Alam natin ang strength. Alam natin ang weaknesses ng bawat isa. If we will work together, we will accomplish much. Amen. Ang sabi pa dito sa verse 10, if one falls down, his friend can help him up. Because we are finite, we are limited. Nagkakamali tayo. Nakakagawa tayo ng kamalian, nakakagawa tayo ng kasalanan, at may mga pagkakataon na kailangan natin ng someone who will encourage us, who will lift us up, who will help us, who will intercede for us, who will pray for us. Sino dito aamin? Maraming pagkakataon sa buhay mo, kailangan mo ng tulong. Minsan nga, pagbubukas lang ng garapon, tulong nga. That's the power of synergy. That's the power of unity. Sabihan mo nga yung nasa kaliwa at nasa kanan mo, kung merong tao sa kaliwa mo o sa kanan mo, sabihan mo, kailangan kita, kapatid. Para pag ikaw na absent, at merong matinding dahilan, mahal na mahal mo naman talaga si Lord. Mahal mo naman talaga, ayaw mong umabsent. At yung pagkaka-absent mo, hindi dahil walang magbabantay sa aso, hindi dahil maglalaba ka, meron talagang matinding dahilan. May magpe-pray sa'yo. Nakita dito laging nakatabi to. Makintabang headband nito, pero wala siya ngayon. Paano yan, Daddy Bishop, pag puro may headband na? Pero pag nakita mong wala siya doon, empty yung chair, you will begin to pray for that person. And the prayer of a righteous man availeth much. It's powerful and effective. Amen? Ang sabi dito, but pity the man who falls and has no one to help him up. Kawawa. Kapag walang mananalangin sa'yo. Yung nawala ka, walang nakapansin. Na-absent ka, walang nakapansin. Why? Because you are not connected. Connect yourself to the church. At paano ka magkakaroon ng connection sa church? Kinakailangan merong group of people na nakakakilala talaga sa'yo. Because we can hide ourselves from the crowd. Baka ikaw nandito ka pero walang nakakaalam kung ano talaga ang prayer concern mo. Kaya nga pag nagpe-pray ako, tinitingnan ko yung inyong mga envelopes, tinitingnan ko yung prayer. Yung iba, general pa. Maglagay kayo ng specific prayers. At pakiusap. Linawan niyo po yung inyong sulat. Kasi tinatanong ako ni Rev Sel, bakit ang tagal mong mag-pray? Hindi ko mabasa eh. Minsan inaano ko pa sa cellphone, pinapalaki ko yung para maunawaan ko yung binabasa. Pero dapat may nakakaalam, nakakakilala sa iyo. Sabihan mo nga ngayong katabi, be connected. Sabi ng verse 11, also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Ngayon kasi hindi natin ito naunawaan. Sa Israel kasi merong time ng winter. May mga pagkakataon na you need someone to be with you. Alam niyo, yung mga nasa survival, alam nila yan. Ang ibig sabihin, pag ang pinag-uusapan natin ay survival, you cannot do it alone.
we need the right people in our side. Amen? Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, buti na lang nakilala talaga kita. Verse 12, though one, look at this, ito, napakaganda ng verse 12. Grabe talaga yung wisdom na binigay ng Panginoon kay Solomon na pwede nating ma-apply sa mga buhay natin. Verse 12, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Kapag mag-isa ka lang, kayang-kaya kang talunin. Pag dalawa kayo, kaya nyo nang ipagtanggol ang inyong sarili. Pero pag tatlo, parang ang sinasabi dito, parang unbeatable. Ang ibig sabihin, kung tayo ay marami, nagkakaisa tayo, hindi tayo matatalo ng dyablo. Lalo na, meron tayong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Lahat ng nananampalataya, pumalakpak. Hallelujah! Kaya alam nyo, ang akin talagang layunin dito sa topic na ito, to convince all of you that covenant group is not an option. It is not an option. Nanawa itong itong buwan na ito ng July, pag natapos ang month of July, lahat ng mga dumadalo sa Christ the Rock, bahagi ng covenant group. Amen? At pahalagahan nyo ang inyong covenant group. Mahalin ninyo ang inyong covenant group. May binigay sa inyo na covenant leader, mahalin nyo yung covenant leader na yan. Kasi katulad nyo din yan na anak ng Diyos, nanghihina din yan, nadi-discourage din yan, may mga challenges din yan, at kaya kayo nagsama-sama para kayo ay magpalakasan. Honestly, when was the last time you really prayed for your covenant leader? Bahagi ba talaga siya ng prayer life mo? Kasi naglalaan siya ng oras, panahon para sa iyo. Pahalagahan natin ang bawat isa. Kasi pamilya tayo. Amen? Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, lalo na kung hindi mo yung kaano-ano, yung sabi mo, kapatid, napapamahal ka na talaga sa akin. So, pag-usapan natin ang covenant group as a machinery. Covenant group as a machinery refers to the essential system or mechanism that keeps the church functioning, growing, and moving forward. Dahil sa covenant group as our machinery, ginagamit ito ng Panginoon at gagamitin pa ng Panginoon upang ang Christ na ay patuloy na mag-advance, magkaroon ng katuparan ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Covenant groups are the machinery of the church and are considered the core engine that drives spiritual growth, evangelism, discipleship, and community life. Maging sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ito ang kanyang ginamit, ang covenant group, o tinatawag na small group, or care group. Pag-uusapan pa natin yan. So, calling covenant group the machinery of the church means they are, number one, the operational core. Diyan kikilos. Covenant group is not another program, but covenant group is the church. Not just side program, but the main way the church live out its mission. Ano ang mission ng Christ the Rock ng isang thriving church? What is our mission? Binanggit ko yung kanina. Yung unang M, kaya magpa-picture kayo doon sa
tarpaulin sa labas. Ang unang M, our mission is world evangelization, the fulfillment of world evangelization. Ang gagamitin ni Lord, yung machinery. Kung gusto mong gamitin ka ni Lord for the fulfillment of world evangelization, you need to be actively connected and member of a covenant group because that is the operational core. Next, the engine of growth. Through evangelism, discipleship, and leadership development. Kasi lahat yan doon nagfo-flow. Pag nagkakaroon tayo ng covenant retreat, ang kinakausap ni Daddy Bishop na Rebsel are the covenant leaders. Kinukuha natin yung ating mga delegates sa mga covenant group. Kasi nandun nagfo-flow ang evangelism, ang discipleship, at ang leadership development. Next, the system of care. Ensuring every member is known, kanina pa natin pinag-uusapan, supported, and spiritually nurtured. A covenant group, also called cell group, life group, care group, or small group, is a small gatherings of church members that meets regularly, sabi natin regularly, outside the larger Sunday service. Pakinggan niyo po ito, lalo na sa mga covenant leaders. Mas nagiging effective ang covenant group pag ginawa siya outside the Sunday gathering. May mga gumagawa kasi na, sige, pagkatapos ng Sunday, mag-meet tayo. Okay lang 'yan. If that's the only schedule possible for you to meet. Pero kung makakagawa kayo ng another schedule outside Sunday, diyan mas nagiging effective ang covenant group. Kasi magkakaroon ng input during the weekdays. It is a small gathering of church members that meets regularly outside the larger Sunday service. Tinatawag din siyang cell group. Tayo ang tawag natin dito sa Christ the Covenant Group. Pero kilala din siyang cell group. Bakit tinawag siyang cell group? The term cell is meant to reflect the idea of a small living unit that can grow, multiply, and contribute to the health of the whole body, like a cell in a living organism. Yang katabi mo na yan ay composed of living cells. And the church is the body of Christ. While the term covenant group, ito yung ginagamit natin, is modern, the practice is deeply biblical. It reflects the organic, relational, and mission-driven nature of the early church. Makikita natin ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ito optional. Sana wag dumating na ang mga mananampalataya ng Christ the Rock, mamimili ako saan ba ako dadalo? Pag Sunday o sa covenant group. Dapat parehas yan na napapakinabangan natin upang tayo ay patuloy na lumago at magamit ni Lord. Tingnan natin sa Word of God. Dito na ako magtatapos, itutuloy natin itong topic na ito kasi ito yung ating theme for the month of July. Grow in Covenant Group. Acts chapter 2 verse 46, ang sabi dito, every day, sabihin nga natin, every day. One more, sabihin natin, every day. Sabi dito, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Alam niyo, makikita niyo dito, may dalawang uri ng gatherings ang early church. They meet in the temple courts. Big gathering. Sabihin nga natin, big gathering. Pag sinabing big gathering, pag yan ay umabot ng more than 10
Umabot yan ng more than 11 or 12. Ang tawag dyan, big gathering. Pero hindi lang big gathering. Sabi dito, every day they continue to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes. Ang tawag dyan, small gathering. Ang mga bahay ng mga Hudyo, noong unang panahon, hindi ganun malalaki. So, ibig sabihin, ang dumadalo lang dyan, 10 tao pababa. 12 people is big. 12, 11, 10, yan lang yung mga dumadalo dyan. Ang tawag dyan, small gathering, small group. Tinatawag natin yang covenant group. 2 kinds of gatherings. The big gathering and the small gathering. Hindi optional, hindi ka mamimili kung saan mo lang mas gusto. Kinakailangan bilang anak ng Diyos, dumadalo ka sa big gathering at sa small gathering. Tanungin mo nga ang iyong katabi, kapatid, may covenant group ka na ba? Romans chapter 16 verse 5. Look at this. Greet also the church that meets at their house. Small gathering. 1 Corinthians chapter 16 verse 19. The churches, ibig sabihin marami na ito na kumalat, in the province of Asia send you greetings. Aquila and Priscilla greet you warmly. Mag-asawa yan. In the Lord. And so does the church that meets at their house. Ibig sabihin, ang pinaka-host ay si Aquila at Priscilla. I want you to pray, desire that one day, very, very soon, you will host a covenant group in your house. Dati Bishop, young pro o student ako, baka hindi pumayag yung huwag mo munang isipin yon. Desire it. Pray for it. Magkakaroon ng ibang pabor ang Diyos pag nandun ang presensya ng Panginoon because of the covenant group. Amen. Alam nyo, kami naman dati wala kaming bahay eh. Nangungupahan lang kami. Alam nyo, ginagawa namin, we see to it, meron kaming gawain sa loob ng bahay namin. And because of that, si Lord nagbigay sa amin ng bahay. Sino dito gusto mo bigyan ka ni Lord ng bahay? Sino dito gusto mo palakihin ni Lord ang bahay mo? See to it na nandun ang presence ni Lord sa pamamagitan ng covenant group. Amen? Covenant groups complement the church service. They don't replace it. One nurtures your connection with a broader church body. Maganda na nandito ka, more than 10, may mga nakikilala ka pang iba, ibang mga nasa ibang covenant groups nakikilala mo, it's good. But covenant group helps deepen your walk through community and closer relationships. And I pray that the Lord will bless every covenant groups na lumalim talaga yung relationship ng bawat isa. Na you will grow together. You will grow old. At darating ang panahon, kayo na yung magkukumare, magkukumpare. Ha? At baka dumating pa yung pagkakataon na magkatuluyan pa mga anak nyo. At darating yung panahon, yung mga anak nyo rin ang magiging magkakasama, fulfilling the purpose of God, the mission of God. Amen? But it started from a deep connection, a deeper, intimate relationship in the covenant group. Amen?
let us value this relationship. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo lahat ay tumayo. I want you to pray. Kung wala ka pang covenant group, pray that the Lord will connect you to a growing covenant group, that you will grow together. You will fulfill the purpose of God together. Na para bagang kayo yung sinabi sa Ecclesiastes 4:11, at three-cord strands that not quickly broken, strong. Lalong-lalo na pag nandoon ang basbas ng Panginoon, you are unbeatable. At kung kayo ay narito, meron na kayong covenant group, love your covenant group. Love the people. Love the members of that group. You are a family. We are a family. Lord, put that love in our hearts. Na hindi lang kami gumagawa ng programa. Pero lumalalim, tumitibay. Una ang aming relasyon sa iyo at aming relasyon sa bawat isa. Patuloy mo po kaming turuan, Panginoon, at gamitin nyo ang machinery na ito ng church upang ang Christ the Rock Covenant Church International will keep on advancing and fulfill our God-given mission, the fulfillment of world evangelization. We praise you and we worship you alone. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Praise the Lord.